So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong fake news na nilabas po ni Trixie Cruz Angeles, si Zoraida. Kasi po, si Trixie ang isa sa mga nagkalat na si Duterte daw po, si Digong tsaka si Sara ha, yung mag-ama, ay invited daw po sa inauguration ni Donald Trump. Kasi nga po, 'di ba, ngayong January ata 'yan, 'di ba? Ngayong January po kasi is manunumpa na nga po si Donald Trump bilang bagong presidente ng Amerika. So syempre ngayon, ang pang-asar ngayon ng mga DDS, hindi daw po invited si Presidente Marcos, pero invited daw po si ano, pero invited daw po ang mag-amang Duterte, si Digong nga tsaka si Sara. Eh yun naman pala fake news pala, hindi pala totoo. So ngayon, nagpapalusot ngayon ito si Trixie. So ano bang pinupuwent ko dito mga kababayan? 'Di ba? Bukod sa sinungaling ka na, pangit ka pa. So ilang tao ang naloko mo dito tapos ngayon bigla ka babawi na, "Hindi, sinabi lang sa akin 'yun, eh. Sinabi lang sa akin 'yun ng source ko, eh." Ikaw may source? Sinipa ka ng gobyerno? May source ka? Talaga? Alam niyo mga kababayan, napaka no-brainer naman po talaga na hindi po talaga invited ang mag-amang Duterte. Kasi ang point dito, yung ibang bansa po sa ASEAN countries like Indonesia, Malaysia, Vietnam, yung mga leader po ng mga bansa na yan, hindi po invited yan. Pati rin po si PBBM, hindi po invited. Di ba? Ang pinapunta lang po doon is ah yung pinapunta po doon sa inauguration ni Trump is yung ambassador nga po ng Pilipinas sa Amerika na si Manuel Romualdez. Okay. So ngayon mga kababayan, no, medyo nalalayo na ako sa topic. So ito, panoorin muna natin yung fake news or yung palusot ni pangalan nito? Ni Trixie. Oh. Tingnan niyo to ha. Panoorin niyo to. Wait lang, ito. Ito, sige. Sabi ko, I heard the same thing from a DFA insider. Invited nga daw si VP Inday at saka si PRD. Yan ha. So sabi niya, narinig niya raw po yung information from DFA insider. And it was Malacanang that confirmed that walang invitation si PBBM. So let's make that clear, okay? Ulitin ko. An insider from the DFA informed me that there is an invitation for PRD and for VP Inday. As to para maliwanag na wala tayong personal knowledge and there is no term na Yun naman pala eh. Wala ka naman palang personal knowledge eh. Alam niyo mga kababayan, dyan ako nabubulshitan sa mga DDS eh. Yung palagi nila sinasabi na meron kaming source. Kayo may source kayo talaga? Hindi kayo parte ng gobyerno? Isa kayo sa mga nakikritik sa gobyerno. May magbibigay sa inyo ng source? Parang labo naman ata nun. Di ba? O yung source nyo, kayo-kayo lang yan. So wala ka palang personal knowledge. Bakit mo binlag? Oh. Okay. Confirm. Hindi natin kino-confirm yan. If the word confirmed was mentioned at nagkamali yung nag-post, I want to clarify that now. No, I cannot confirm that. I can confirm that I heard the same thing from an insider in the DFA. Okay? Uulit. So ang tanong ba dito, totoo ba yung pinakalat yung balita na invited si Digong? Oh. Itin ko. Para kasi may magtatanong na naman na late dumating at sasabihin, totoo ba to? Hindi totoo kasi ang sinasabi ko is, I heard the same thing from an insider in the DFA. Okay? Ibig sabihin, may source na nagsabi. Ayan na. Ngayon mga kababayan, ito yung point dito eh. Okay. Ito bigyan natin ng benefit of the doubt itong si Zoraida. Okay. Sabihin na nga po natin na merong source itong mga DDS sa loob ng DFA. Okay. So, ano pang ginagawa nyo dyan, DFA? Ba't hindi nyo pa sibakin yan?
Napakawalang kwentang tao nyo naman dyan eh. Hindi, ako naniniwala naman talaga ako na itong si Zoraida, walang source yan. Sinungaling yan. Pero sabihin na nga natin, no, hindi po tayo 100% na sigurado na lahat po ng mga empleyado sa gobyerno ngayon ay may loyalty sa gobyerno. Maraming DDS po dyan. Okay. So dyan po sa mga ahensya ng gobyerno, especially po itong DFA, kasi ito yung sinasabi ni Zoraida, so dapat yun na sigurong linisan palalo yung mga tauhan nyo dyan. Di ba? So may nagbibigay ng maling source dito kay Zoraida. O kung totoo nga yung sinasabi ni Zoraida, ha? O. So ngayon mga kababayan, ano bang pinupoint ko dito? Actually, napaka-common sense naman talaga nito. Bobo lang po talaga ang maniniwala na invited po si Duterte tsaka si Sara Duterte sa inauguration po ni Trump. Kasi mga kababayan, no, ang unang tanang mukha talaga nito, sumakto. So ngayon mga kababayan, lumabas po kasi yung balita na yan from dito. Saan ba yan? Dito sa post na to, sa Twitter. Ito sa Twitter ata to eh. Ito. Yeah, wait, napakita ko sa inyo. Obvious naman naka-bullshitan to eh. Ito. Dito po nagsimula ang lahat ng kwento po na yan. Yan, dyan sa post na yan, dyan po sa post na yan sa Twitter. Okay? So obvious naman mga kababayan. Ito nakalagay ha. Okay. Trump invites Duterte to White House. So ngayon may mga nakalagay dito, no? Trump invites Philippine President Duterte to Washington White House. Trump invites Philippine Duterte to White House, di ba? Ayan. Pero ang point dito mga kababayan, hindi po nila pinakita yung date. So tayo, may internet naman tayo, kayo mga buwaka ng inang mga DDS kayo, may mga internet naman kayo, but hindi nyo tingnan mismo sa internet kung kailan pinost yung mga screenshot po na yan. Ang problema kasi sa inyo mga DDS, pag may nakita kayong ganyang klaseng mga post, naniniwala ka agad kayo. Hindi man lang kayo nagdo-double check kung totoo ba to o hindi. Bobo eh. Nawawalan na po talaga ako ng faith. Dito sa mga DDS kung may mga utak pa ba to o wala. O kasi mga kababayan, pag may PBBM vlogger po na gumawa nito, di ba, hindi kagad ako maniniwala. Ang gagawin ko, i-verify ko pa ako mismo. Oh. Eh, ang problema, si Trixie, sinugundahan nito. Hindi totoo talaga yan. Kasi meron ako insider sa loob ng DFA. Bullshit. Tanganan to, mga to, nagkakalat kayo ng fake news. Ganun lang yun. Walang pagbabago sa inyo. Tandaan nyo mga kababayan, ha? Gumastos po si Duterte ng $200,000. Dollars yan. Sa loob ng isang taon. Para po sa mga troll. Lidigong. O ewan ko lang kung kasama si Trixie. And then mga ka-streetwise, ito yung sinasabi ko eh. Ito pa. So obvious naman mga kababayan, no? Konting research lang tayo. Okay? So una, ito yung mga lumalabas na balita ngayon eh. Kung meron mang world leaders, kung meron mang leader ng bansa na in-invite si Trump doon po sa inauguration niya, makikita po natin sa internet yan kung sino. 'Di ba? Una, Trump invited Chinese President Xi Jinping. So si Xi Jinping po yung unang in-invite pero mukhang hindi rin po pupunta. 'Di ba? Sabi dito foreign leaders aren't typically invited to inaugurations due to the large crowds and security concerns. Official told the Associated Press in 2009 when Barack Obama transition team declined to invite any heads of state to his inauguration citing historical president. So ngayon mga kababayan, hindi po talaga nag-i-invite ng mga leader ng bansa tuwing merong inauguration ang presidente po ng Amerika. Kasi mga kababayan, pag nag-invite po ng presidente ng ibang bansa papuntang Amerika, hindi lang naman po kasi presidente ang pupunta diyan. Siyempre may mga kasamang mga buntot 'yan. 'Di ba? For example, ngayon sa PBBM admin, pag umaalis po si PBBM, si Presidente Bongbong Marcos, may mga kasamang mga staff 'yan. At ganoon din po yung mga ibang bansa. So dadami yung crowd. So delikado po ito sa safety po ng presidente.
sa bagong presidente nga po ng Amerika. In this case, si Donald Trump. Di ba, so, napaka-basic naman dito eh. Oh. So ngayon, mga kababayan, meron pa yun dito eh. Oh, so, sabi dito, Trump acknowledged Thursday when opening the New York Stock Exchange that he has been thinking about inviting certain people to the inauguration. So meron siyang mga gustong i-invite. Okay, so kasama dito yung ito Hungarian Prime Minister si Viktor Orban. Okay, so si Xi Jinping yung in-invite, si Viktor Orban in-invite sa Hungary. Okay, si Vladimir Putin hindi pupunta, pero hindi naman siya invited, no? So si Putin, okay, ang papapuntahin po ni Putin is yung ambassador niya rin. Okay. At mga kababayan, si Zelensky din po, tingnan niyo Oh, asked if he had invited Zelensky to the inauguration during a press conference on December 16. Trump replied, not, but if he'd like to come, I'd like to have him. I mean, I didn't invite him, no. So ngayon mga kababayan, si Zelensky po, sabi ni Zelensky, gusto niya raw pong pumunta sa inauguration ni Trump for whatever reason kasi merong gera sa kanila ngayon. So ngayon sabi ni Donald Trump, well, kung gusto niya pumunta, pumunta siya. Pero walang invitation sa kanya. Gusto ko siyang makita. Mga kababayan, kung kayo si Zelensky, pupunta pa ba kayo? Sinabi na nga ni Trump na wala kayong invitation. So ngayon, anong nangyari dito? 'Di ba? Trump picked to serve as special envoy for Ukraine and Russia. Kate Kellogg is expected to play critical role in negotiation between warring countries in becoming months. Okay, in coming months. So ngayon, ang special envoy po ang mukhang magiging representative po ng what they call this? Ng Russia at ng Ukraine. 'Di ba? So ngayon mga ka-streetwise, 'di ba? Kasi alam nyo kung bakit napaka-importante itong fake news na pinagkakalat ng mga DDS. Kasi mga kababayan, umaasa po kasi itong mga DDS na magbabago po yung foreign policy po ng Amerika sa Pilipinas. Na kasi syempre bagong presidente, ang iniisip ngayon ng mga DDS na bagong presidente ng Amerika. So yung ginagawa ni Biden, hindi na ito mapagpapatuloy sa Pilipinas. So, diyan po umaasa ngayon itong mga DDS. Pero tandaan natin mga kababayan, noong panahon din po ni Trump, may mga government officials po si Duterte na nirevokean ng visa. O, ito pakita ko sa inyo ito yon. So, hindi ganun ka-close si Duterte at si Trump. Parang yung relasyon ni Trump kay Duterte is parang relasyon trabaho lang. Walang closeness. Hindi katulad nung kay Xi Jinping at kay Duterte na naghimudan sila ng puwet. O, di ba? Malamang nagsi-69 pa yung dalawa na yan, no, di ba? Si Xi Jinping at si Digong. Baka nagsi-69 pa nga yan di ba? Sabi dito Duterte orders cabinet not to visit US after officials visa is denied. So may mga government officials po si Duterte na dinenied po yung US visa. So ang isa sa mga reason is war on drugs. So nakalagay naman to dito So si Bato kasi yan di ba? Sabi dito, Mr. De La Rosa said he had not been told the reason for the denial, although he suspected that it was because of his part of carrying out the drug war under Mr. Duterte direction. So si Bato mismo nagsabi na ang posibleng rason kung bakit po na-revoke ang visa niya or na-cancel ang visa niya sa Amerika dahil po sa involvement niya po sa war on drugs. So ayaw ni Trump ng war on drugs. Noong una gusto niya. Nung sumunod ayaw niya na. Diyos ko naman, napaka-basic naman nito, Trixie. Abogado ka pa naman. Patatanga-tanga ka. Diyos ko, Duterte, invited. Well, invited man yan. So, ano ngayon? So, bida kayo. Bakla ka ng taon, ganun. O, reyna ka ng fiesta. Oh, babaw nyo, men. Ang hirap maging DDS sa mga ka-streetwise. Kailangan mo magpakabobo. Kailangan mo tanggalin yung common sense mo. Kailangan mong iwanan yung critical thinking mo para maging DDS ka. Kailangan mong maniwala sa mga fake news
na pinagkakalat po ng mga vlogger nila, katulad na po ni Trixie. Pinipake news niya nga kayo lagi, naniniwala pa rin kayo? Hopeless. Fucking hopeless, no? So yun mga kababayan, no, sa dyan po sa Team Replay, ano nga po masabi nyo nga po dito, sa bagong palusot ni Trixie. Di ba na wala naman akong confirm. Ang sinasabi ko, confirm na merong binanggit sa akin. Na may nagsabi sa akin, insider, tanga. O, di ba? So dyan mga kababayan, so ano pong masabi nyo nga po dito sa ginawa pong palusot ni Trixie Cruz Angeles dahil po doon sa fake news na ginawa po nila. So, kayo ba, naniniwala ba kayo na ano to, na fake news talaga to? Kasi fake news to eh. Naniwala naman kayo mga DDS kayo. Nilunok nyo na lang ito. Kasi Duterte supporter. Diba? O, so dyan po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe, at hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.